Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Napanood ko yung statement ng Alliance of Concerned Teachers, ACT Party List. Kasi sila yung nagpupursu para mabago yung class program ng Matatag. Kasi ang impression ng ACT sa Matatag curriculum, ito ay nagbibigay ng burden sa ating mga guro. Mula nung aktual na magsimula yung class program natin last July 29 dito sa ating opening of classes, till now ay may mga hardships yung ating mga guro as claimed by the ACT. Ang reklamo ng ating mga guro, nakakapagod dahil sa dami ng hawak na sections. Sabi pa ng ating mga guro, hindi makapagturo ng maayos dahil bitin sa oras. Alam nyo, dear teachers, matagal nang pinagplanuhan ang Matatag curriculum ng DepEd. Madami nang in-employ na resources ang gobyerno para sa implementation ng curriculum na ito. In fact, bago ito na-implement for this school year, nagkaroon pa ito muna ng pilot testing sa ilang mga paaralan. Ang nakakalungkot ngayong actual implementation na ngayon lang nakikita yung mga problema sa implementation ng Matatag curriculum, particular sa mga task or loadings ng ating mga guro. Seemingly, na-overlook itong factor na ito dito sa napakatagal ng pagbabalangkas ng Matatag curriculum. At dahil sa mga reklamo ng ating mga guro, particular itong mga teachers group, particular ang ACT. Sa pagkakaunawa ko ay babaguhin itong class program ng Matatag curriculum. At ito yung tinatawag na flexible class program. Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, base sa statement ng ACT, sa flexible curriculum, wala nang 7 to 8 loads sa ating mga guro. Parang ibabalik sa dati yung teaching loads na 5 plus 1. Kaya lang okay lang yung ganitong loads na 5 plus 1 sa mga schools na maraming guro. Pero kung yung school ay may kakulangan sa teachers, mahirap gawin yung 5 plus 1 na teaching loads ng ating mga guro. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng ACT, sa flexible class program, parang 6 na subjects na lang daw per day yung ituturo natin sa ating mga learners. Kasi sa existing Matatag curriculum, yung 8 subject areas ay itinuturo daily sa ating mga mag-aaral. Pero dito raw sa flexible class program, according to ACT, parang 6 na subjects na lamang ang ituturo daily sa ating mga mag-aaral. Now, ang tanong ng ESP, ibabalik ba sila sa 2 araw o yung araling panlipunan ay ibabalik ba sa 3 days? Tingin ni Sir Bong, lahat ng subject areas ay ituturo pa rin ng equal number of days at equal number of time for the week. At ang pagkakaunawa pa sa sinasabi ng ACT, yun daw National Math Program at National Reading Program ay magiging optional na. Kasi sa existing Matatag class program, yung NMP at NRP ay regular na kasama sa daily schedule ng ating mga klase sa ating mga learners. Pero dito daw sa flexible class program, yung NMP at NRP ay optional na. Alam nyo, kung gagawing optional na yung NMP at NRP, ang gagawin ng mga schools, dahil may kakulangan sa ating mga guro, totally, aalisin na nila itong NMP at NRP sa kanilang class program. Kasi yung NMP at NRP ay nagiging hiwalay pa na teaching loads para sa ating mga
guro. Ang maganda sana, itong NMP at NRP ay ma-integrate na lamang sa Math at English subjects. Punta naman tayo sa iba nating topic. Recently ay nagkaroon ng budget deliberation sa Senate. At napakinggan ko roon na pinag-uusapan ni Secretary Sani Angara at Senator Rizza Ontiveros yung salary increase na 15,000 across the board. Kasi pag 15,000 na salary across the board, ibig sabihin, lahat ng kawani ng DepEd, teachers or non-teaching personnel ay magkakaroon ng dagdag na sahod na 15,000 sa kanilang monthly salary. Alam nyo, regardless of salary grade ito, pare-pareho na magkakaroon ng increase na 50,000 pesos yung lahat ng kawani ng DepEd. Ganito ang ibig sabihin ng across the board. Halimbawa, yung teacher 1 na sumasahod ng around 28,000 na yata. Ngayon, kung matutuloy yung 15,000 na across the board, ang magiging monthly salary na ng guro na teacher 1 ay 28,000 plus 15,000, magiging 43,000 na yung sahod ng isang teacher 1. Yung non-teaching naman na admin aid 1 na sumasahod ata ng 14,000 kung across the board plus 15,000 siya, ang magiging sahod na ng isang admin aid 1 ay 29,000 na. Ganun. Ganito ang mangyayari kung matutuloy itong 15,000 na across the board. Sir Bong, paano po yung sahod mo? Si Sir Bong kasi ay principal 4. Kung 72,000 yung sahod ni Sir Bong ngayon bilang principal 4, plus 15,000, magiging 87,000 na yung sahod ng isang principal 4. Alam nyo, ganito ang mangyayari sa sahod natin kapag natuloy yung 15,000 across the board. Meron ba kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.